umpisahan na ho natin 'to mga kababayan. Alam niyo po ako, ayoko nag-aantay, "Oh, wait tayo 500 viewers." Kapagka yung umpisahan na, 'no, mamaya yung iba ha, habang tayo ay nagtatalakayan. Alam niyo po mga kababayan, international community sinasaluduhan ng ating presidente. Oh, bakit po? Inihayag ng mga ambassador mula Japan. Uulitin ko ha. I-atras natin konti mga bossing. Ito po, international community sumasaludo at humahanga sa ating presidente. Pinuri ng international community ang pagsasabatas ng Philippine Maritime Zones Act at Philippine Archipelagic Sea Lanes Act na layong magbigay pangil sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Muling inihayag ng mga ambassador mula Japan, Canada, Australia, Germany at Estados Unidos sa The Manila Dialogue on the South China Sea 2024 ang suporta sa Pilipinas. Ayan, alam niyo po bakit mga kababayan? Kasi po yung nilagdaan ng ating presidente, mga bossing, yun po yung magsasaabi sa atin kung hanggang saan tayo, kung ano ang sakop natin. At kasama nga po dyan ang West Philippine Sea. Kaya naman po mga kababayan, nung isang araw, pumalag ang China. No? Saglit lang. Bakit kayo gumagawa ng sarili nyong ganyan? Aba, wala ba kaming karapatan? Ang Pilipinas po may karapatan mga kababayan na ipaalam sa buong mundo kung ano po yung nasasakupan natin. Kasi nung panahon ng si Duterte po, sasabihin na naman ng mga DDS, Duterte na naman. O syempre, yun yung mga dapat natin pag-usapan . Bakit? Doon yung medyo may kakulangan yung ating bansa. Doon yung montik na tayong masakop ng China. Kaya kailangan ipaalam natin sa mamamayang Pilipino na walang ginawa ang dating Pangulo nung panahon na siya ay nanunungkulan, lalong-lalo na ho sa West Philippine Sea. At nakikita naman po natin, mga bossing, sabi ni Just Right, iyakan na naman yan. At nandiyan si Ma'am Ralis Carlenga, na ang ating pong Pangulo, kasama nung sumusuporta at nung mga gabineta niya, ipinagtatanggol at ipinaglalaban ng Pilipinas ang ating karapatan, mga boss. Di ba? Tuloy natin. We are far from alone. More and more nations from East Asia to Western Europe have spoken out to support the Philippines. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Nung pagkakaupo pa lang po ni Gongdi, no, ni dating Pangulong Duterte, mga bossing, siya naman pagkakapanalo ng Pilipinas sa UNCLOS. Kaya nga lang po, mga bossing, papel lang yan. Yun ang narinig natin na tinuran po ng dating Pangulo. Tubig lang yan. Yun ang narinig natin na sinabi ng dating Pangulo. Di ba? Kaya, status ko na lang. Panalo na tayo ha. Kumbaga, isa katutuparan na lang ng ating dating Pangulo, mga kababayan. Yung ating karapatan. Pero hindi tinuloy. Sabi ng China, magkaroon tayo ng joint exploration dito, no? Kami ang gagawa, 60 ang makukuha nyo, Pilipinas, 40 lang kami, pero kami ang gagawa. Pero wag nyo nang i-discuss, no? Wag nyo nang sambulat sa mamamayang Pilipino about dun sa pagkakapanalo nyo sa UNCLOS. Aba, saglit lang. Pumayag. O di ho ba, mga kababayan? Kaya medyo ayun, status ko, no? Kaya wala lang, kalma lang tayo. Sinasabi nila mga bossing, nung panahon ni Digong, yung panahon ng dating Pangulong Duterte, tahimik, walang ganyang mainit sa West Philippine Sea. Paano pong hindi tatahimik, mga kababayan? Sumusunod lang po tayo sa gusto ng China nung panahon na yun. Di ho ba? Kagaya na lang ho nung umaakyat yung mga bantay ng China doon sa barko ng ating mga mangingisda, tapos kukuhanin yung malalaking isda. Papalitan ng yosi, papalitan ng alak. Sabi ng dating Pangulong Duterte, barter ang tawag doon. Barter? parang yung palitan doon, mga kababayan, magkano alak ngayon? Sabihin mo ng 100 piso, tapos magkano yung napakalaking masarap na isda, 1,000? Barter po ba yun? Patas po ba yun? Ganun ang nangyayari, mga kababayan. Tahimik kasi sumusunod lang tayo.
sa sinasabi ng China. Ngayon, hindi tahimik. Bakit to? Ipinaglalaban ng ating Pangulo kasama po ng gobyerno ng Pilipinas ang ating karapatan. Kaya nga po paglagda ng Pangulo doon sa mapa na nagsasabi, eto ang limitasyon namin, hindi pwedeng pumasok yung iba dyan. Kaya umaalma po yung iba kasi gusto mapa sa kanila yung ating karapatan doon sa West Philippine Sea. Nakita nyo ho, mga kababayan? Tahimik noon nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Diba, Sir Archie Beroya? Sabi ni Sir Archie, yun naman talaga ang tama para sa isang leader ng bansa, ang ipaglaban ang pag-aari at soberanya ng bansa. Tuloy natin ito. International law and urge the PRC to cease escalatory and dangerous actions that impede the exercise of freedom of navigation and overflight, from which all nations benefit. Biruin nyo mga kababayan, kung kumilos ang dating Pangulong Duterte nung panahon na yun, ayan rekta, suporta yan. Kung ngayon nga lang po diba? Nakasuporta na. Medyo matagal na yung pagkakapanalo. Lalo pa po nun, fresh sa isip ng mamamayang Pilipino. Pati ho sa labas ng bansa. Nanalo na ang Pilipinas dyan ano pa yung pinoporma ng China dyan? Susuporta agad-agad ho yan, mga kababayan. Kaya lang, wala Pinalampas yung pagkakataon. Kaya ngayon medyo kapalmoks yung China, mga bossing. Siguro iniisip nila, bakit ganon? 6 na taon tayong okay 6 na taon na sumusunod lang kayo sa amin Bakit ngayon biglang ganito? Biglang pumapalag na kayo. Iba na po kasi ang presidente. No? At ang utos ng presidente, ipagtanggol ang atin. Ipagtanggol ang karapatan. Alam niyo po, nakakatuwa, nakakatawa na lang itong mga DDS. Bakit to? Tingnan nyo, labas ng bansa, nakakakuha tayo ng suporta na atin ang West Philippine Sea. Pero, sila mismo sinasabi, wala na yan, hindi mababawi na yan. Move on na tayo. Di ba? Mga kababayan, tapos sasabihin, kami ang makabayan. Para sa bayan yung ginagawa namin. Para sa bayan, pero gusto mong isuko yung soberanya. Gusto mong isuko yung kung ano po yung sa atin, di ba Ma'am Chris Rose, di ba Veronica? At Ma'am Brenda Barton, shout out po sa inyo. Pang 329 daw ang kanyang like. Salamat po. Tuloy. We are proud to be among the chorus of nations that have consistently lent their voices to supporting the Philippines and calling out unlawful and escalatory behavior. This is a significant achievement. It ensures that the Philippines law, international, is aligned with international law. Di ba? Solid Duterte pa rin. Kahit sumasampal na sa mukha nila yung mga nangyayari, kahit sumasampal na sa kanila yung mga kakulangan ng dating Pangulo, Duterte pa din. Wala namang problema dyan. Kayo yan paniniwala niya. Walang problema. Kaya lang tingnan nyo naman po kung saan papunta ang ating bansa. Nag-a-align, uma-align, kung saan doon sa international law, sumusunod ang ating bansa. Di ba maganda yon, mga kababayan? Pero para sa iba, hindi. Para sa iba, naku, pangit ng pamamalakad ni Bongbong Marcos. Bakit? Kasi hindi Duterte yan Yun na yun. Jeff Yadaw, shout out sa iyo. Sabi ni Miss Hire, kakamping here, I love you. Mahal kong Mark. Naku, I love you too po. No? Ganun po ang dahilan nila. Bakit ayaw mo kay Bakit ayaw mo kay Bongbong Marcos? Kasi hindi Duterte yan Ganun lang, mga kababayan. Di ba? Bakit ganun? Kontra ka dun. Kasi nga hindi Duterte yan. Yun lang po, mga kababayan.